Sa kasalukuyang panahon, patuloy na lumalala ang epekto ng polusyon sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi na lamang ito isang usaping pangkalikasan, ito'y isang pandaigdigang isyu na direktang nakakaapekto sa kalusugan ng mga tao, kabuhayan at ekosistema. Ang mga sanhi ng polusyon ay malawak at komplikado mula sa mabilis na urbanisasyon, walang habas na industrialisasyon hanggang sa kakulangan ng tamang waste management. Ayon sa mga ulat ng World Health Organization or WHO at United Nations Environment Program or UNEP, maraming bansa ang nahihirapang tugunan ng problemang ito, lalo na ang may limitadong resources o mahinang pagpapatupad ng mga batas. Ngayong 2025, ating susuriin ang 10 pinakamaruruming bansa sa mundo. Sa bawat bansa ay tatalakayin natin ang mga pangunahing sanhi ng polusyon at ang epekto nito sa kanilang populasyon at kalikasan. 10. Egypt. Ang Egypt na kilala sa makasaysayang piramid at sinaunang kabihasnan ay nahaharap sa malubhang krisis sa polusyon. Ayon sa ulat ng World Bank, ang Cairo ay isa sa mga lungsod na may pinakamataas na antas ng air pollution sa buong mundo. Ang mga pangunahing sanhi nito ay ang paggamit ng mga lumang sasakyan na naglalabas ng malalaking halaga ng carbon emissions, mga pabrika na hindi sumusunod sa environmental standards, at ang pagsusunog ng basura. Bukod dito, ang ilog Nile na siyang lifeline ng bansa ay labis na kontaminado ng untreated sewage, industrial waste at plastic pollution. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng panganib hindi lamang sa kalusugan ng mga tao, kundi pati na rin sa sektor ng agrikultura na umaasa sa malinis na tubig mula sa ilog. Bagamat may mga hakbang tulad ng renewable energy projects at waste management initiatives, nananatiling mabagal ang progreso ng bansa dahil sa kakulangan ng pondo at maayos na implementasyon. 9. Indonesia. Ang Indonesia na tanyag sa magagandang tanawin at likas na yaman ay patuloy na nasasadlak sa matinding polusyon. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ang malawakang deforestation para sa palm oil production. Ang pagkasira ng mga kagubatan ay nagdudulot ng haze pollution na umaabot hanggang sa mga karatig bansa tulad ng Malaysia at Singapore. Sa kabisera nitong Jakarta, ang air pollution ay dulot ng matinding trapiko, coal-powered plants at pagsusunog ng basura. Samantala, ang Citarum River na isa sa mga pinakamalaking ilog sa bansa ay puno ng chemical mula sa mga pabrika at untreated waste, dahilan upang tawagin itong isa sa mga pinakamaruruming ilog sa buong mundo. Ang gobyerno ay may programa tulad ng Clean Indonesia, ngunit ang korupsyon at mahinang pagpapatupad ng batas ay nananatiling hadlang sa kanilang pagsulong. 8. Bangladesh. Ang mabilis na urbanisasyon ng Bangladesh ay nagdudulot ng pag-usbong ng ekonomiya, ngunit kasabay nito ang paglubha ng polusyon. Sa lungsod ng Dhaka, ang kalidad ng hangin ay kabilang sa pinakamasasama sa mundo na sanhi ng mataas na antas ng PM2.5 particles. Ang polusyon ay pinalala ng mga lumang brick kilns, hindi maayos na regulasyon sa trapiko at mga pabrika. Bukod dito, ang Buriganga River ay labis na kontaminado ng toxic dyes at chemical mula sa industriya ng garments na siyang backbone ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa ulat ng environmental groups, halos kalahati ng basura sa urban areas ay hindi natatapon ng maayos na nagdudulot ng malawakang polusyon sa mga komunidad. 7. Pakistan. Ang Pakistan ay isang bansang nahaharap sa seryosong problema sa polusyon. Ang mga lungsod nito tulad ng Lahore at Karachi ay kilala sa matinding smog na nagmumula sa emissions ng mga sasakyan, pabrika at pagsusunog ng agricultural residue. Ang Indus River na mahalagang pinagkukunan ng tubig para sa agrikultura at inumin ay kontaminado ng untreated sewage, industrial chemicals at basura. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng mga residente, lalo na sa mga komunidad na umaasa sa ilog bilang pangunahing pinagkukunan ng tubig. 6. India. Ang India, ang pinakamataong bansa sa mundo, ay may malawakang problema sa polusyon. Sa lungsod ng New Delhi, ang kalidad ng hangin ay patuloy na bumababa dahil sa emissions mula sa sasakyan, industriya at pagsusunog ng crop stubble mula sa kalapit na mga estado. Bukod dito,
Ang mga ilog tulad ng Ganges at Yamuna ay kontaminado ng untreated industrial waste, sewage at mga relihiyosong alay. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng malawakang epekto sa kalusugan at ekosistema. 5. Nigeria. Ang Nigeria na pinakamataong bansa sa Africa ay nahaharap sa iba't ibang uri ng polusyon. Sa lungsod ng Lagos, ang air pollution ay dulot ng paggamit ng diesel generators, trapiko at pagsusunog ng basura. Ang mga ganitong gawain ay nagdudulot ng respiratory diseases at iba pang problema sa kalusugan ng mga residente. Ang Niger Delta, isang mahalagang bahagi ng bansa, ay labis na naaapektuhan ng oil spills mula sa industriya ng langis. Ang may spill na ito ay sumisira sa lokal na ekosistema at nagdudulot ng panganib sa kabuhayan ng mga komunidad na nakadepende sa pangingisda at agrikultura. 4. Mongolia. Ang Mongolia, particular ng kabisera nitong Ulaanbaatar, ay kilala sa matinding polusyon tuwing taglamig. Ang pagsusunog ng coal para sa pampainit sa mga GR district ay nagdudulot ng pagkataas na antas ng particulate matter sa hangin. Ang ganitong polusyon ay nagdudulot ng malawakang respiratory problems lalo na sa mga kabataan at matatanda. Bukod dito, ang desertification na dulot ng overgrazing, mining at climate change ay nagiging dahilan ng malawakang pagkasira ng lupa. Ang sitwasyong ito ay hindi lamang nakakaapekto sa agrikultura, kundi pati na rin sa kakayahan ng bansa na magpanatili ng maayos na ekosistema. Bagamat may mga hakbang tulad ng reforestation programs, kinakailangan ng Mongolia ng mas matinding aksyon upang tugunan ang kanilang mga problema sa polusyon. 3. Haiti. Ang Haiti isa sa mga bansang labis na naapektuhan ng polusyon dahil sa kakulangan ng pondo at tamang waste management. Ang mga tambak na basura sa mga urban area ay nagiging sanhi ng malawakang polusyon, lalo na sa tubig at lupa. Ang deforestation sa bansa ay nagdudulot ng soil erosion na nagpapababa ng agricultural productivity. Dahil sa kawalan ng sapat na reforestation efforts, ang mga kabundukan at kagubatan ng Haiti ay patuloy na nauubos na nagdudulot ng mas maraming environmental issues tulad ng pagbaha at tagtuyot. 2. Chad. Ang Chad na isang bansa sa Central Africa ay patuloy na nakakaranas ng matinding problema sa tubig at lupa. Ang Lake Chad, na dating isa sa pinakamalaking lawa sa Africa, ay unti-unti nang lumiit dahil sa overuse, desertification at epekto ng climate change. Ang kakulangan sa akses sa malinis na tubig ay nagiging sanhi ng malawakang sakit tulad ng cholera at iba pang waterborne diseases. Bukod dito, ang dusty storms na dulot ng desertification ay nagiging sanhi ng respiratory problems sa mga residente, lalo na sa mga kabataan. Bagamat may mga international efforts upang tulungan ng Chad, ang problema ay nananatiling napakalaki dahil sa kawalan ng sapat na resources. 1. Afghanistan. Ang Afghanistan ay nangunguna sa listahan ng pinakamaruruming bansa ngayong 2025. Ang kabisera nitong Kabul ay kilala sa napakababa ng kalidad ng hangin dahil sa emissions mula sa mga sasakyan, pabrika at pagsusunog ng mga basura. Ang polusyon sa tubig ay isa ring malaking issue. Ayon sa mga ulat, ang untreated sewage at industrial waste ay diretsong itinatapon sa mga ilog at iba pang pinagkukunan ng tubig na nagdudulot ng malawakang kontaminasyon. Ang sitwasyong ito ay nagre-resulta sa mga sakit na dulot ng maruming tubig na kadalasang tumatama sa mga bata. Bukod dito, ang patuloy na kaguluhan sa bansa ay nagiging hadlang sa pagsulong ng mga programa para sa environmental protection. Sa kabila nito'y umaasa ang mga tao na balang araw ay magkakaroon ng mas maayos na sistema upang tugunan ang problemang ito. Ang 10 bansang ito ay patunay na ang polusyon ay isang isyu na hindi dapat ipagsawalang bahala. Ito ay isang pandaigdigang problema na nangangailangan ng sama-samang pagkilos mula sa lahat ng mga bansa. Ang bawat isa sa atin sa maliit man o malaking paraan ay may napakahalagang papel na pangalagaan ng kalikasan. Sa pamamagitan ng tamang edukasyon, teknolohiya at kooperasyon, ay posible nating maibalik ang kalinisan ng ating planeta. Huwag nating hayaang maging huli ang lahat. Ano sa tingin mo ang maaari nating gawin upang malutas ang mga problemang ito?
Mag-iwan lang po ng komento at ibahagi ang inyong mga idea. Maraming salamat po sa panonood.